Hello po, welcome po sa ating Empowering OFWs. Mga siguro untold stories ng mga OFWs. At ito po yung katotohanan. Hindi lang ito masabi, pero ito yung katotohanan. And then, willing yung mga guests natin na i-share yung kanilang pinagdaanan para matulungan ka, ikaw na nasa abroad, ikaw na nagbabalak mag-abroad para at least sa mga stories nila, maka-inspire ito para sa inyo. At kasama ko po ngayon ang ating special guest. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Christine Flandes, Pastor. Ma'am Christine, taga saan po kayo sa Pinas? Ilocos Norte po. Ilocos Norte? Saan sa Ilocos Norte? Vintar po. Sa Vintar. Asawa po ako doon. Nakamunta na ako doon sa inyo? Hindi pa. Lawag? Yeah. Hindi ko alam. Kasi, di ba, na-assign nga ako sa, sa Ilocos Norte that time. So, gano'n na rin po kayo katagal sa health center? 4 years po, Pastor. 4 years, okay. So, and how about sa abroad, gano'n na rin po kayo katagal? 13 years mahigit po, Pastor. 13 years, 13. Dito lang sa Hong Kong? 4 na bansa po. 4 na bansa. So, ang una is? Sa Dubai po, And 3 then- months lang. 3 months and lang. then Singapore, And then? Qatar, and then dito Dito na, na po. po. Okay, so, anong pinaka naging reason kung bakit nag-decide kang mag-abroad? Dala po ng kahirapan, Pastor. At saka para mabili yung gusto ko, para sa sarili ko lang po ang ano ko noon. Kaya po ako nag-abroad kasi That bata was, pa ako. ilang taong ka pa lang that time? 19 years old na. 19? Opo, Pastor. 19? Pwede na pala yon Sa Middle East. sa Middle East. So, sa Middle East, ano yung parang legal age para mag-abroad? 18? Parang ganun? Pag 18 ka na, pwede na? Or 19? Pwede na, Pastor. 18, Pwede na, na. okay. Pwede na, So, Pastor. bakit Dubai yung naisip mo that time? Lebanon po sana. Kaso, hindi po ako matanggap-tanggap doon kasi about sa picture ko po. Sabi nila, parang 10 years old, 12 years old. Kaya, rejected Hindi ko alam po ako kung ano ba yun. Compliment ba yun? Or the baby face ka? So, hindi ka natanggap doon? Hindi po ako natanggap. Sa Dubai, Natanggap po ako natanggap agad. ka. Pero bakit 3 months ka lang doon? Muntik po akong maghahasa, Pastor, ng kamag-anak po ng amo ko. Mhm. Yun po yung nagtulak. Kaya ako mag-run away Mhm. ng 2 beses. So, nag-run away ka? Opo. So, yung pag nag-run away doon, saan ka pumunta sa agency? Punta po, sabi kasi pupunta akong embassy. Ngayon, nag-disguise po ako na parang Arabo. And then, nakita po ako ng kapitbahay na pumara ng taxi. Mhm. Kinausap yung taxi na dalhin ako sa presinto. So, sa presinto po ako dinala. Mm. And then, yung mga pulis, nagtawanan pa sila. Binalik ako sa amo ko. And then, ayaw ko pong bumalik. Dinala pa ako sa kamag-anak. Hindi rin pa ako tinanggap sa isang kamag-anak. Pinasa po ako sa isa. So, alam natin na may kita na natin yung difference kasi ng Hong Kong tapos yung sa Dubai, di ba? So, Opo, doon ba parang kasi hindi pa ako nakapunta doon, pero maybe makaka-relate yung mga nasa Dubai. Doon ba parang mas pinapaboran ng gobyerno yung kababayan nila kaysa sa worker? Yun po yung nakita ko, Pastor. Based sa na-experience mo rin, di ba? Yung second runaway mo, ano nangyari? Yun na po yung pinauwi na po ako ng Pilipinas. Ito, natuloy ka sa embassy. Hindi po, Pastor. Binilhan na po ako agad ng ticket. Kasi, paano ba nangyari yung pagtatangka naghahasain ka? Parang ganun. That time po, yung amo ko is nasa Thailand kasi may ano na po siya. Isa rin po yun na nagtulak sa akin na umalis sa kanila kasi may acute tuberculosis po siya and may AIDS po. Severe na po yung AIDS niya. Kung saan-saan na po tumutubo yung bukol. Kaya Nakakatakot rin talaga. no? wala nang gamot doon sa Dubai kaya dinala po siya ng Thailand. And then, nung time yun, nasa Thailand sila, yung mga bata lang po ang kasama ko. And then, ang pinagtatako ko po, bakit alam nung relatives na ako lang mag-isa sa bahay, alam din niya kung saang parte ako ng bahay na roon. Mhm. So, Pinakitaan ako ng pera, cellphone. tapos ganun. sinoferan ka na gano'n. Hindi po niya ako Hindi- pinoffer, pinakita lang po niya. And then, kala ko gusto niya ng prutas kasi nasa tabi ako ng mga ref ng mga prutas. And then, bigla niya na lang po akong kinorner. So, and then, siyempre, traumatic yung naging experience mo doon. Diba? So, pagdating mo sa Pilipinas, anong mga tumakbo sa isip mo? Babalik pa rin, Pastor, sa Totoo. abroad. Kasi, ano pa rin, yung isip ko parang... So, parang, though nakaka-trauma yung nangyari, parang mas inisip mo pa rin, may kailangan. And then, after ng Dubai, saan na? Singapore po. Singapore, and then ilang 2 years lang po, Pastor. 2 years.
And then, kamusta naman doon? Okay naman? Okay naman po, Pastor. Ba't di ka na nag-renew? Hindi na po ako ni-renew kasi... Sila mismo yung nag-decide na gusto mo pa sana if ever. Opo. Okay. And then afterwards, sumuwi ka ng Pinas again. po. And then nag-Qatar. Pero pagbalik mo ng Pinas, Qatar ka agad or nag-stay ka muna sa Philippines ng Nag-stay lang po ako ng months. months lang? O talagang inasikaso mo lang talaga yung ano? Sa Qatar naman, ilang taon ka? 2 years mahigit po, Isang Pastor. kontrata lang rin. Pero kamusta naman doon? Okay lang rin naman. Doon din may problema din pong nangyari. Yung sahod ko po is hindi na ibigay lahat. Kasi pag sahuran po may pinipirmahan kami and then blanco. May blanco po yung papel. And then nung pag-alis ko na po, may mga sulat na po. At sinabi nung amo kong babae na wala siyang utang. Na ibigay niya lahat. So Kaya dapat wala talaga na po mag-ingat rin sa mga... Pero hindi ko rin masisisi kasi doon parang sorry for my term, pero parang wala kayong magawa kapag nasa Wala Middle po, East kayo, Pastor. no? Opo, Pastor. Parang Yun ano? yung naano ko. Parang bihag kayo. Talaga, parang for example, kung gusto mo ring umuwi, may mga ibang amo ayaw magpauwi. Ayaw magpauwi, Pastor. Diba? Doon kapag doon kahit bastos ka or hindi, susulitin nila yung 2 years nila Opo. sa'yo talaga. And kapag nagustuhan ka naman nila, ayaw ka rin pa rin pauwiin. Opo, Pastor. Mahirap rin yung komplikadong sitwasyon. Then pagkatas ng Qatar, Dito na po. dito na. So, yung hindi mo makakalimutang experiences, yung itong talagang nasa Dubai ka. No? Opo, yun po talaga. And then, paano mo nalaman yung tungkol dito sa health center? Naimbitahan po ako ng kaibigan ko, nakabuilding ko po noon, na member na po siya dito sa Hong Kong. And then, hindi pa po ako agad sumama, mga ilang years pa po bago ako. Ilang years? Opo. Ano yung parang nakapagsabi sa'yo sa isip mo na, okay, sige na nga, sama na ako. Anong tagpo ng buhay yun? Meron kang pinagdadaan ng problem that time? Meron po, depressed po, and then about sa gossip, ganyan din po. Kasi yung may mga kaibigan ka na hindi kayo mga nagkakasunduan, tapos nasa church kayo, and then may mga hindi pagkakaunawaan, yun din po yung isang nagtulak sa akin na magsubukan ko dito. Okay. So, alam ko po, gaano ka nakatagal ulit dito sa health center? 4 years 4 po. years. Alam ko, within 4 years sa health center, marami ka na rin natutunan, Opo, di ba? Pastor. Ano yung parang natutunan mo na sa buhay mo na talagang yung in-apply mo nagkaroon ng turning point yung buhay mo? Magpatawad, Pastor, at huwag gamitin yung emosyon, Pastor, pag may mga problema o mga challenges na dumarating. Opo. And sabi mo nga, emotion. Yan na naman tayo sa emotion. Mukha kasing hindi naman kasalanan, di ba? Pero alam natin, nagli-lead siya sa maraming mga pagkakamali. Na minsan, irreparable na nga eh. Hindi na siya payang maayos through time. Opo. And yung sabi mo na, malaman mo kung paano mo i-control yung emotion mo, that's a good lesson para sa kababayan natin. Kayo po na nanonood sa amin, maybe yan rin po kayo. Imbis na makontrol nyo yung emotion ninyo, baliktad, nakokontrol kayo ng emotion ninyo. And anong nangyayari? Nagdadala yan sa inyo ng kabiguan, nagdadala yan sa inyo ng mga disappointments, mga bagay na siguro na de-depress ka, na stress ka. Dahil sa emotion mo, lagi mong pinapairal yung emotion mo. Please, hindi ko sinasabing maging manhid kayo. Ang sinasabi ko lang, every time you take yung decision ninyo, do not allow yung heart ninyo, yung puso ninyo na siyang magsalita. Laging paganahin yung isipan ninyo. Katulad sa nangyari sa kanya, pinagana niya yung isip niya, and then yung changes, nagbago. Maraming salamat po sa pag-share nyo ng testimony ninyo, ng story ninyo, and hopefully, maka-inspire to sa mga kababayan namin. At kayo rin po na nanonood sa amin, kung natulungan po kayo nito, please share nyo po. Siguro meron kayong mga, sabi natin, kababayan tayo or kaibigan na nasa Dubai. And then, maybe ganito rin yung pinagdadaanan niya. Kung nakaya niyang ma-overcome yung ganong sitwasyon, kaya mo rin. Pagpalain po kayo ng Diyos.
Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.